iyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Evening Edition, araw na po ng Lunes, Marso 23, 2015. Sa ulo ng ating mga balita, ang Senado nanindigan pa rin ang mamasapanong report at biniltan din ang batikos naman ng Commission on Human Rights. Maging ang Pangulo ang kinagtataka rin daw kung bakit siya pa rin daw ang target ng batikos gayong hindi naman daw siya kakandidato. Armed Forces of the Philippines pinambestigahan din ang lumutang na impormasyon na ilang sundalo ang nag-inuman kasama ang PNP SAF officials bago ang mamasapano operation. Pagbagsak daw ng ginagawang Skyway Beam sa Pasay City, nakapinsala ng 5 mga sasakyan, nagdulot din ng matinding trapiko. Diyan nga yan sa lungsod ng Pasay. Dating barangay kapitan na nagmassacre sa 4 na mga barangay official habang nagdesisyon, hinatulang guilty ng korte. Tinaguriang Van de Honor, pagtitipon din ng mga ambassadors sa Independence Day celebration, maaga pa ay inahandan at kinumpirma gaganapin daw dyan sa Iloilo. Balita naman sa ibayong dagat, mga mamamayan po ng Singapore, ibinahagi naman ang alala sa pumanaw nilang founding father, maging Department of Foreign Affairs at Pilipinas nagbigay pugay din sa pagpanaw ni Lee Kuan Yew. Sa sports balita naman, Jinky Pacquiao excited na rin daw tumira sa bagong mansyon na binili ni Mac Pacman na dating tahanan naman o tinirhan ni Jennifer Lopez. Ilan pang mga boxing champions may palala din kay Pacman. Sa showbiz balita, ramp model na naging isang police officer na sumali na rin sa Miss Earth Philippine pageant, habang yung model athlete naman na si Andrew Walt itinangging publicity stunt ang pag-upload ng video laban sa actress na si Melissa Mendez. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, na din tayo mga kaibigan sa ating audio at visual sa official website ng Bombo Radio Philippines ang www.bomboradio.com. Inyo pong anchorman si Bombel Maracol sa detalye ng ating mga balita. Bumelta ngayon ang ilang mga senador sa naging batikos ng ilang sektor matapos ilabas ang kanilang sariling mamasapanong report. May kugnayan pa rin sa naging operasyon ng Philippine National Police Special Action Force noong Enero 25. May follow-up report pa si Bombo Jundeska. Nanindigan si Senadora Grace Poe, chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na masaker ang naganap na pamamaslang sa 44 na miyembro ng Special Action Force sa Mamasapano, Maguindanao noong Enero 25. Nabatid na pinuna ng Commission on Human Rights Chairperson Ita Rosales ang committee report ng Senado sa pagsasabing hindi masakir ang nangyari sa pagkasawi ng SAF troopers. Sa halip ay self-defense lamang ang ginawa ng MILF at iba pang armadong grupo. Ayon kay Po, ang resulta ng kanilang isinagawang investigasyon o ang committee report ay ibinase sa mga testimonya ng mga resource persons na dumalo sa pagdinig ng Senado mula sa hanay ng PNP, AFP, MILF, local officials na Maguindanao, maging ng Government Negotiating Peace Panel. Ipinaliwanag pa ng senadora na lumabas sa investigasyon na masaker ang naganap na pamamaslang sa SAF troopers nang malaman ng Senado na buhay pa at sumusuko at nagmamakaawa sa rebuilding grupo, subalit walang awang binaril ng malapitan. Binatikos naman ni Senador Tito Soto ang CHR sa ginawang pagpuna sa report ng Senado. Sinabi ni Soto na gumawa na lamang ng sariling report ang CHR at huwag nang pakialaman pa ang kinalalabasan ng committee report ng kapulungan. Para naman kay Senador Chis Escudero, kahit saang diksyonaryo tingnan ay masakir ang nangyari sa SAF troopers, kung saan marami sa mga ito ay binaril sa ulo ng malapitan, batay na rin sa kanilang investigasyon. Puna tuloy ni Escudero sa CHR. At paalala rin sa CHR, ang pulis at sundalo natin, maski na armado pa sila, tao pa rin at may karapatan pa rin pwedeng labagin ng mga bandido at ng mga lawless element. At yan ang ulat si Bombo Jundeska para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang Pangulong Aquino ay bumelta din sa kanyang mga kritiko at sinasabi daw niya na hindi naman daw siya tatakbo sa 2016 presidential elections. Mula naman sa Malacanang, nandoon si Bombo Raymond Tinasa. Kumbinsido ang Pangulong Aquino na desperado na ang mga kritiko at kalaban sa politika. Hanggang ngayon, nagtataka ang Pangulong Aquino kung bakit dating hanggang sa pagpapakalat ng chismis ang mga kritiko. Sinabi ni Pangulong Aquino, alam naman na kanyang mga kalabang hindi siya tatakbo sa dating nahalalan. Sa Pangulong Aquino, bakit hindi makakalaban sa halalan ang mga inaaway at binabalatan ng mga sugin niyang mga kritiko. Marahil daw ay sadyang baliwalain ng mga kritiko ang mga magandang nagawa para palabasing mas maganda ang kanilang magawa kapag nanalo sa eleksyon. Maaaring takot daw ang mga kalaban sa kanilang endorsement, kaya sinisira lamang ang mga nagawa para walang epekto sa pipiliing standard bearer.
Ito ang bahagi ng pahayag ng Chief Executive. Sa susunod na taon, may eleksyon na naman po tayo. At ako po'y napag-isip, lalo na nung kinalat nilang chismis, ang tindi talaga nito mga kalaban natin. Bakit hanggang dyan umabot na sila? At siguro, matanong ko rin sa sarili ko, at alam naman po nilang hindi na ako tatakbo next year. Bakit ba pinupuntirehan nilang parati akong banatan, banatan at banatan? Simple lang po ang sagot dyan. Kung ako po'y maganda nagawa at kinikilala siguro natin mga kritiko, natural, pag tayo nag-endorso, may halaga. So ang trabaho po nila ngayon, no? Lahat na napagtulungan natin ay gawin baliwala. Para sa ganung paraan, pag nakako silang mas mabuting gagawin na, tila mas madali. Ang bahagi ng pahayag ng Pangulo na matapos ang event ay ding bumalik ng Malacanang kanina para pulungin ang mga opisyal patilar si Executive Secretary Paquito Ochoa. At bukas, inaasahan pa ang mga dati na araw daw yung pagpapakitang gilas o public engagement ng Pangulong Aquino bilang pangontra sa mga nagilabasan na siya ay nasa hindi kagandahan daw yung kanyang kalusugan. Mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Oras sa buong Pilipinas, 8 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Maging ang Armed Forces of the Philippines ay kumilos na rin para paimbestigahan ang lumutang na impormasyon na manoy may ilang sundalo daw nakipag-inuman naman sa mga opisyal ng PNP Special Action Force isang araw bago naman mangyari ang mamasapanong operations noong Enero 25. May detalye pa si Bombanali Soberano. Pinaimbestigahan ngayon ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang Jr. ang insidente na umano'y nilasing ng PNP SAF ang mga sundalong Army isang araw bago ilunsad ang Oplan Exodus sa Mamasapano sa Maguindanao. Ayon kay Katapang, wala namang masama kung imbitahin sa isang dinner ang mga sundalo. Subalit sa ganitong pagkakataon kung saan naging kontrobersyal ang hindi pagresponde ng militar sa mga napapalabang SAF troopers noong January 25, kailangan nilang mabatid ang katotohanan. Sinabi ni Katapang na nais nitong malaman kung ano ang totoo sa likod ng nasabing imbitasyon. Naimbitahan kasi ang 45th Infantry Battalion Commander kasama ang Brigade Commander. Ayon kay Katapang, wala umanong problema kung lalabas ang mga sundalo. Pero kapag mayroong malaking opensiba na ilulunsad, bawal ang mga itong lumabas. Pero sa pagkakaalam ng general, wala silang inilunsad na major operation noong January 24, puwera na lamang sa secret mission na ikinasa ni na dating SAF Chief Police Director Getulio Napeñas at resigned PNP Chief Alan Purisima. Aminado si Katapang na napag-usapan niya sa executive session sa Senate hearing ang nasabing ulat na nilasing ng SAF ang ilang mga sundalo. Kinumpirma naman ito ni Defense Secretary Voltaire Gasmin at ng AFP. Ayon naman kay Philippine Army Chief Lieutenant General Hernando Iriberi, pinaimbestigahan niya ang insidente nang sa gayon malaman nito kung sino sa mga taga-SAF ang nag-impita sa Army na mag-inuman sa gabi bago lumusob ang mga komando sa Mamasapano. Tiniyak ni Rivera na in good faith ang ginawa ng kanyang mga commander na lumabas kasama ang mga taga-SAF. Normal lamang daw ito na nagkukumustahan ang mga opisyal ng PNP at AFP pero hindi normal na lalabas ang mga opisyal ng Army sa bisperas ng isang major operation. Mula Campo Aguinaldo, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa ibang balita, nakapagsalang na ng kanilang unang testigo ang prosekusyon sa kasong murder ni US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton matapos mapatay ang Pinoy transgender na si Jeffrey Laude. Ayon sa Olongapo RTC, maayos naman kanina naging takbo ng unang araw ng trial proper. Bagamat may 20 katao na nagprotesta sa harapan ng Hall of Justice, hindi naman ito nakabala sa court proceedings. Bantay sarado rin ng mga otoridad ang pinagdausan ng paglilitis habang may bukod na mga bantay para kay Pemberton dila na rin sa mga nakarang hearings na tinangka itong lapitan ng mga nagpoprotesta. Una rito ang US serviceman ang itinuturo namang pangunahing akusado sa pagpatay kay Jeffrey Laude dilan sa ito raw ang huling nakasama ng transgender bago natagpo ang patay sa loob ng isang lodging house noong Oktubre ng taong 2014.
Samantalang naman, ang public prosecutors na inakanda rin daw bitawan ng kasong pagpatay sa Pinoy transgender kung makabuo naman ang bagong panel na papalit sa kanila. Ayon kay Olongapo Prosecutor Emily F. de los Santos, hindi naman sila kapituko sa kasong ito. Salib, ginagawa lamang daw nila ang kanilang trabaho. O narito, 2 ulit nang sumulat kay Justice Secretary Laila de Lima ang kampo naman ni Laude upang hilinging palitan ang public prosecutors dahil sa issue pa rin ng plea bargaining proposal kay U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton kapalit naman ng pagbaba sa kasong murder patungo naman sa homicide. Git naman ang prosecutor, may mga proseso lang silang sinusunod bilang abogado, ngunit maling pinaratangan daw sila na inilalaglag ang kaso. O narito mga kaibigan, lumutang pang usapin na milyong-milyong piso daw ang iniaalok naman sa pamilya Laude. Madako muna tayo mga kaibigan dyan sa Pasay City dahil sa itong ginagawang Skyway Project ay may bumagsak doon na mga bakal. Ito po yung beam at swerte po walang nasawi pero ilang sakyan naman ang napinsala. May detalye pa mula sa lungsod ng Pasay si Bombo Dennis Samito. Napinsalang 5 sasakyan matapos na mabagsakan ng girder launcher o malaking beam na gamit sa construction ng Skyway sa Andrews Avenue dito sa Pasay City. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, bandang alas 3:30 ng hapon nang yumanig ang paligid ng construction site kasabay ng malakas na ingay dahil sa tumamang mga parte ng beam sa mga nasa paligid na sasakyan. Wala namang naitalang nasawi o nasaktan sa naturang pangyayari, ngunit nagdulot ito ng matinding pagbigat sa daloy ng trapiko. Minabuti naman ang MMDA na isara mga kalsada sa naturang lugar, partikular na ang EDSA Tramo Flyover patungong Andrews Avenue upang maiwasan ang panibagong aksidente lalo't hindi pa clear ang naturang lugar. Kaugnay nito, nais ni Tolentino Bombo Elmar mga kaibigan na maimbestigahan ang pangyayari lalo't kabila ang construction ng Skyway Extension Project sa Pasay City, Parañaque, Makati at Maynila. Nais malaman ng opisyal kung umiiral ang mga tamang patakaran sa pag-iingat sa naturang proyekto. Sinangayunan naman ito ng DPWH na agad na rin nagpadala ng kanilang mga tauhan sa naturang lugar upang i-assess ang sitwasyon. Ang Skyway Project ay hawak ng DMCI na isa ring real estate developer. Inaasahan na mga kaibigan na tatagal ng hanggang 6 na oras bago tuloy ang maklear ang naturang lugar. Mula sa lungsod ng Pasay, Bombo Dennis Samito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo! Bombo Dennis, sa masusunod araw, baka maging sentro naman ng batiko siya dahil sa napakalawak na ginagawang Skyway Project. Maraming mga lungsod sa Metro Manila ang proyektong ito, Bombo Dennis, kung kaya't ay dapat ay makatiyak talaga yung kaligtas at assurance na rin ng ating mga nagsasagawa ng proyektong yan, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Elmar, sapagkat itong lugar na ito ay maraming mga dumadaan at kung sakasakaling mangyayari din yan sa ibang area, lalo na dito sa may bahagi ng Makati, napakadaming sasakyang dumaraan dito at posibleng mas matindi ang pinsala kung sakasakali man. Dapat kasi itong area na gagawa, itong under construction, ay may area na hindi maaaring lumapit ang tao. Maging ang sasakyan ay dapat hindi po pwedeng makalapit dito sapagkat ito nga yung posibilidad talaga na mangyari ang mga kahalintulad na sitwasyon. Hindi kaya ng mga safety net lamang itong mga nagbabagsakang bahagi ng beam sapagkat dun sa statement ng MMDA ay posibleng mahigit daw 100 tonelada yung bigat ng naturang parte na bumagsak ng naturang beam. Kaya't kahit anong safety net ay hindi kakayanin ito. Kaya't dapat na sapat yung pag-iingat na ginagawa sa mga ganitong proyekto. Alright, maraming salamat si Bombo Dennis Samito mula sa lungsod ng Pasay. Habang nanditali pa mga kaibigan, isang dating barangay kapitan na nasa likod naman ng massacre sa ilang mga barangay official habang nagdesisyon ay hinatulan na po ng korte. Sa ating showbiz balita, hindi pa rin matapos-tapos itong eskandalong kinasangkutan itong si Melissa Mendez sa loob ng eroplano. Pero bago mga balitang yan, samantala muna! Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala. Uncle Derek, what you doing? Oh, Muffin. How's school? I have homework again. That's Muffin. I'll help you later. Let's play video games. Your Muffin might get mad. You still have homework, remember? Let's do Muffin else. Mom, Uncle Derek's talking weird again. He's craving for muffins again? There's Dunkin' Donuts Red Velvet Muffins in the kitchen. Red Velvet Muffins. Uncle, are you okay? There's only Dunkin' for me. Back to normal, Mom. Try all Dunkin' Muffin flavors now.
At ngayon, nagbabalik ang Bombo Network News. Nagbabat na rin ang hatol ang korte dyan sa may bagi naman ng Negros, mga kaibigan. Kung po naman isang dating barangay kapitan na nasa likod ng pagbasaker sa 4 na mga barangay officials abang sila ng akwisisyon at ilang pa rito ang sugatan. May buong detalye ang Bombo Radyo Bacolod. Guilty ang naging hatol ng korte laban kay dating punong barangay Noel Ayalin dahil sa pagmasakar nito sa mga barangay kagawad sa barangay Kapitan Ramon, Silay City, Negros Occidental noong Marso 6, 2011. Matatandaan na walang habas na pinagbabaril ni Ayalin ang mga barangay kagawad habang nagsasagawa ng sesyon sa kanilang barangay hall na ikinasawi ng SK Chairman na si Aimee Oxinia at 3 mga barangay kagawad na sina Luz Viminda Cotamen, Pedrito Orosio at Freddy Honyo. Sugatan din sa pamamaril ang incumbent punong barangay na si Ramon Celebre, Barangay Councilor Salvacion Curugda at Barangay Treasurer na si Lenny Liorca. Sa promulgation kaninang hapon sa Silay Regional Trial Court Branch 69, hinatulang guilty ni Judge Felipe Banzon ang dating punong barangay sa kasong 4 counts ng qualified direct assault with murder at 3 counts ng qualified frustrated murder. Ang kasong murder ay may hatol na reclusion perpetua bawat isa, samantala ang frustrated murder ay may hatol na 12 taon hanggang 20 taon na pagkakabilanggo bawat isa. Maliban dito ay inutos din ng korte kay Ayalin na magbayad ng danyo sa pamilya ng mga biktima. Si Ayalin ay nahuli noong Marso 5, 2014 sa Iba, Zambales kung saan ito nagtago matapos nagawa ang krimen. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod para sa Bombo Network News. Bombo Lynette Antenor Flores, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Samantala naman, tinaguriang drag queen huli naman sa operasyon sa Misamis Oriental. May detalye ang Bombo Radyo Cagayan de Oro. Arestado ang tinaguriang drug queen ng isilbi ng PIDEA Region 10 operatives ang court search warrant sa Barangay 26, Hinog City, Misamis Oriental. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni PIDEA Agent Ben Calibre na nahuli nila ang suspect na si Donabel Degamo, 38 anyos, residente sa nasabing lungsod. Nakuha sa pag-iingat ni Degamo ang 50 gramo na pinagihim na lang shabu na mayroong estimated market value na 350,000 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang isinampa ng mga otoridad sa piskalya laban sa arestadong suspect. Sa impormasyon ring ipinaabot ng Hinog City Police Office, si Degamo ang may bahay ng tinaguriang drug lord na si Ariag Degamo na pangunahing suspect sa pagpaslang ng isang media black timer na si Ariseo Padrigawa noong November 2008 sa Hinog City. Napag-alamang nahuli ang suspect sa isang joint operation ng PIDEA operatives at PNP sa mismong bahay nito sa nasabing lungsod. Balita sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Bombo and Kawasta para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Madako naman tayo sa Albay, mga kaibigan. May nilunsad doon na drug raid sa isang bus terminal at meron daw ilang arestado dito at may detalye ang Bombo Radio Legazpi. Inaalam pa ngayon ng mga otoridad ang kabuuang halaga ng droga na kanilang nakumpiska sa isinagawang buy-bust operation sa isang bus stop terminal sa Diversion Road o Baliw, Pulangi, Albaya. Una nang nahuli ang dalawang mga sospek na sina Elsie Valester Irozon ng Barangay Bologo, Bayan ng Uwas at Raybor Nasal ng Santiago, Libon, parehong lalawigan. Ayon sa PNP, partikular na sa Pulangi Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Senior Inspector John King Kalipsay, matagal na nilang minaman-manan ng mga sospek na kilala umano sa paggamit at pagbebenta ng ipinagbabawal na droga sa kanilang lugar. Hanggang sa magkaroon ito ng tiempo kanina kung saan huli sa akto ang dalawa sa pagbebenta sa mismong terminal. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung ilang halaga ng droga ang hawak ng mga sospek habang nanatili naman ito sa Pulangi Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Miles Benitez para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa Basta Radio Bombo. Oras sa buong Pilipinas, 20 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Sa ibang balita naman, nagbigay-pugay din ang Department of Foreign Affairs at Pamahalaan ng Pilipinas sa pumanaw na tinaguriang founding father at dating Prime Minister ng Singapore na si Lee Kuan Yew. Ayon sa DFA, si Lee ay isang visionary statesman at inspirasyon sa buong mundo sa pag-ahon nito ng Singapore mula naman sa dating mahirap na bansa patungo sa ngayon ay isa ng economic powerhouse o economic tiger. Noong buhay pa ay bukas si Lee Kuan Yew sa pagbahagi ng pananaw nito sa ibang bansa kabila ng Pilipinas. Sinabi ni Lee noon nung siya'y buhay pa na sa kanyang libro daw, noong pinatay si dating Senador Ninoy Aquino, ipinadala ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang Trade Secretary na si Bobby Ongpin para mangutang sa kanya ng 300 to 500 million US dollars pero hindi rin niya pinagbigyan. Naawa rin daw sa Pilipinas si Lee Kuan Yew nung bumagal ang pasok ng investment dahil naman sa mga tangkang kudita sa dating Pangulong Cory Aquino noon.
Sinabi pa ni Lee Kuan Yew na maraming matalinong Pinoy kaya walang dahilan para hindi maging isa sa mga pinakamatagumpay na ASEAN nation ng Pilipinas. Binigyan pansin din ni Lee Kuan Yew ang malaking gap niya sa pagiging pagitan ng mayaman at mahirap sa Pilipinas at kawalan ng pagkakaisa. Pinuri pa ni Lee noon si dating Pangulong Fidel Ramos dila naman sa pagiging practical daw. Ang korupsyon ayon pa sa dating leader ng Singapore ang dahilan na hindi umuunlad ang Pilipinas lalo na't pinagtatakpan na niya ito ng media. Nalungkot din ng Singaporean leader na maraming Pinoy daw ang umaalis ng bansa para magtrabaho sa ibang bansa, gayong ang mga Filipino na nagtatrabaho sa Singapore niya ay mas magaling kaysa Singaporeans. Bilib din daw si Lee Kuan Yew sa mapagbigayan niya at mapagpatawad ng mga Filipino dahil sa kabila raw ng ginawa ni Marcos ay sinuportahan pa rin ng mga tao ang pamilya nito nang bumalik naman sa politika. Isa rin na niya sa nagpapahirap daw sa Pilipinas ang kaguluhan nila naman sa guerrilla. Sa usapin namang territorial dispute sa South China Sea kung saan may claim ang Pilipinas, sinabi ni Lee Kuan Yew na malabo ng ma-resolve ito. O narito, sa kabila naman ng pananagumpay ng leader naman na si Lee Kuan Yew, ay mari naman itong binabatikos ng maraming media sa iba't ibang dakon ng mundo. Nila naman sa paninikil daw sa media. O narito ay inilagay pa ng Reporters Without Borders sa ika-150 pwesto ang Singapore bilang kabilang sa mga bansa daw na hindi malaya ang pamamahayag. Samantala, madako muna tayo mga kaibigan sa may Butuan City kung saan nga ay isang ospital nga doon ang inutusan ng Department of Health na tumigil muna ang operasyon o sinuspinde ng isang buwan pero aapil na daw dito ang naturang ospital. May follow-up report ang Bombo Radio Butuan. Plano ngayon ng pamunuan ng Butuan Doctors Hospital o BDH na mag-apila ng Temporary Restraining Order o TRO sa korte upang hindi maisilbi ng DOH ang isang buwang suspension sa license to operate nito. Marso 18, 2015 nang matanggap ng BDH ang mandato at asang magsisimula ngayong Abril ang paghinto ng kanilang operasyon. Samantala, kinumpirma mismo ni DOH Caraga Regional Director Dr. Minerva Molon na may 15 days grace period na ibinigay ang DOH sa nasabing ospital. Ito ay upang mailipat ang mga pasyente na nakakonfine pa at siguradong maapektuhan sa nangyari. Kung maalala, kinampihan ng DOH National Office ang pamilyang Chan matapos silang tanggihan ng BDH na tanggapin ang kanilang pasyente dahil sa isyung kulang sa pera na i-deposit nito. The information from no less than the Director of the Regulatory Bureau, the Attorney Lodero. So, and I also, I informed Dr. Juan Salvio of Circuit who looked into the copy of the resolution of case and disease order. Okay. So, I will put them on, or I'm going to take ang bahagi ng pahayag ni DOH Caraga Regional Director Dr. Minerva Molon. At yan ating ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, Bombo Jelay Madrunyal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Independence Day celebration mga kaibigan ngayong taon ang tinatawag naman na Van de Honor o pagpupulong o kinaman courtesy call ng mga ambassadors iba't ibang dako ng mundo gaganapin daw dyan sa Iloilo City. May detalye pa ang Bombo Radio Iloilo. Nag-inspeksyon na kanina sa Old Capitol Building ng Iloilo Provincial Government ang National Historical Commission o NHC. Ito ay kasunod ng kumpirmasyon na sa Iloilo gaganapin ang tradisyonal na wine toasting event o Van de Honor kasabay ng selebrasyon ng ika-117 na anibersaryo ng kalayaan ng bansa. Mismo si Senate President Franklin Drilon ang nagkumpirma na pumayag na si Pangulong Benigno Aquino III na sa Iloilo gaganapin ang Van de Honor kung saan ito ang unang pagkakataon na gagawin ito sa labas ng Malacanang. Napag-alaman na sa makasaysayan rin na bayan ng Santa Barbara gaganapin ang flag raising ceremony sa Independence Day celebration na pangungunahan ng Pangulo. Kontento naman si NHC Executive Director Ludovico D. Badoy sa bagong renovate na Old Iloilo Capitol na siyang pagdadausan ng Van de Honor na pangungunahan rin ng Pangulo, mga cabinet officials nito at mga ambasador ng iba't ibang bansa. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News. Ito si Bombo John Felco Talento para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala naman sa ibang balita, magsisimula na raw ngayong maganda sa bar examination ang isang lolo na kabilang sa mga nagtapos naman sa isang universidad sa lungsod ng Naga sa kursong Bachelor of Laws. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Naga, napatid na tuwang-tuwa naman ang pamanuan ng University of Nueva Cáceres sa pinakitang pagsisikap ng 79 anyos na si Pompeo Requinta upang makapagtapos ng pag-aral sa kabila ng kanyang edad na pagalamang hindi nagawang makapag-aral lang mas maaga nitong si Lolo Pompeo dahil naman sa personal na dahilan, ngunit nang magkaroon na ng pagkakaroon o pagkakataon, itinuloy pa rin niya ang kanyang pagkatapos sa kurso at dito nga ay nakatapos na rin siya sa naturang pag-aaral. Sa ngayon, desidido daw si Lolo Pompeo na makapasa naman sa isa sa pinakamahirap na pagsusulit sa ating bansa, ang bar exam sa darating na Nobyembre, kung saan kanya talaga umunong paghahanda ng gusto kahit nasa halos 80 anyos na siya. Bombo Balitang OFW. Balitang OFW. Umaabot naman sa panibagong halos 40 mga overseas Filipino workers ang dumating kanina mula naman sa bansang Libya matapos ilikas naman dilang pa rin sa nangyaring kaguluhan doon. Iniulat ng OWA na lumapag naman sa NAIA Terminal 1 ang mga sakay ng eroplano bandang alas 3:10 ng hapon kanina. Dahil dito, 4,400 na mga kababayan na ang nakauwi mula na magpatupad ng Alert Level Number 4 o mandatory evacuation ang Department of Foreign Affairs sa naturang bansa. Pero may natitira pa raw na 4,000 pang manggagawa sa naturang bansa na patuloy pa rin ginagawa ng paraan ngayon para mapauwi naman sa Pilipinas. Inasang 5 pang mga OFW ang darating din bukas mula naman sa bansang Libya. Ang balitang ito hatid po sa atin ng Dunkin Donuts. Ang isla ng Boracay, mga kaibigan, ngayon pa lamang ay hinuhulaan na posibleng magtala ng record sa bilang ng mga turista sa papasok na summer season. May detalye pa ang Bombo Radio Kalibo. Naghahanda na ang provincial government ng Aklan sa pagsidatingan ng mga turista sa Boracay ngayong summer vacation. Inaasahang magiging record-breaking ang summer sa isla dahil maliban sa mga international events na gaganapin ay kadalasang dinadayo ng milyong turista ang Boracay tuwing mahal na araw. Sa buwan ng Mayo ay nakatakdang mag-host ang isla ng dalawa sa ministerial meeting ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Nauna dito nag-host rin ang Boracay sa pulong ng Supreme Court Chief Justices ng Association of Southeast Asian Nations para sa ASEAN Integration. Maituturing din na malaking selebrasyon sa Boracay ang Mayo 1 na tinatawag na Lay Boracay, isang summer party celebration na kung saan dinadayo na ilang sikat na local at foreign tourists dahil sa magdamagang beach party. Samantala, nangunang lalawigan na Aklan sa may pinakamalaking kita sa buong Western Visayas noong 2014 dahil sa turismo. Ayon sa Department of Tourism o DOT6, kabuoang 87.7 billion pesos ang kita ng Western Visayas noong nakaraang taon. Sinabi ni DOT Regional Director Helen Catalbas na kapagtalang Aklan ng 43.78 billion pesos kung saan ang malaking kita ay nagmula sa halos 1.472 million na turista na nagbakasyon sa Boracay. Pumapangalawang Bacolod City na may 12.8, sinundan ng Iloilo City na may 12.26 billion pesos. Ang natitirang 18.88 billion pesos ay nagmula sa pinagsama-samang kita na malalawigan na Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Andislin Salazar nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Bombo International News. International News. Balikan pa rin natin mga kaibigan yung usapin nga sa pagpanaw kaninang madaling araw nitong founding father ng Singapore, si Lee Kuan Yew, na kahit man tinatawag daw na naging matindi o kamay na bakal ang kanyang ipinatupad nung siya pa ang leader ng Singapore, kanya-kanya naman ang pagbabahagi ang mga Singaporeans sa alaala naman sa kanilang founding father. Nagbabalik pa ibang detalye si Bombo Lizal Galan. Umaapaw na ang mga bulaklak, cards at larawan sa harap ng Singapore General Hospital. Ito ay kasunod ng pagpanaw ni dating Singaporean Prime Minister Lee Kuan Yew sa nasabing bahay pagamutan na confine ng halos 2 buwan at binawian ng buhay dahil sa pneumonia ang itinuturing na founding father ng Singapore. Naging memorial site ang harap ng bahay pagamutan sa mga Singaporeans na nagluluksa sa pagkawala ng itinuturing nilang bayani. Nag-vigil na rin ang mga residente sa harap ng gate ng istana, ang compound ng official residence ng Pangulo at Prime Minister ng
Singapore. Sa kabila ng pagiging authoritarian ni Lee, nagkakaisa ang mga mamamayan ng Singapore sa paghayag ng respeto sa kanilang dating leader. Ayon sa 55 anyos na si Lua Su Yin, idol niya si Lee at labis na nalungkot nang i-anunsyo ng gobyerno na pumanaw na ito. Sinabi ni Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong na anak ni Lee, ang Singapore ay ang kanyang ama. Inihayag ng residenteng si Caroline Chia na walang leader na walang kapaguran at nagsakripisyo ng buhay para mapabuti ang bansa nito kundi si Lee. Ayon kay El Kalay Salvan na palaging dumadalo noon sa mga rally ni Lee, kapag tatawagin na ay parang leon ang dating strongman habang lumalapit sa stage. Napakatapang daw ng boses ni Lee na pakiramdam ng mga nakikinig ay ligtas sila. Sa mga social networking sites, nagkalat ang profile pictures ng mga Singaporeans na itim na ribbon, simbolo ng pagdadalamhati. Una lang bumuhos ang tribute ng world leaders para kay Lee, mula kay US President Barack Obama na sinabing si Lee ang tumulong para magkaroon ng economic miracle sa Asia, hanggang kay UN Secretary General Ban Ki-moon, European at Asian leaders, patunay ng global impact sa mga ginawa ni Lee. Si Lee ang itinuturing na puwersa sa likod ng modernong Singapore ngayon. Mula sa dating tahimik na port city, kanyang binago ang Singapore, patungo sa ngayon ay itinuturing na isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Si Lee ang pinakauna at pinakamatagal na Prime Minister ng Singapore na nagsilbi ng 30 taon. Sa ngayon nakahimlay na si Lee sa official residence ng anak niyang Prime Minister at sa Miyerkules ay ililipat sa Parliament House kung saan ito ibuburol hanggang Sabado. Sa araw ng Linggo ay isasagawa ang state funeral service bago i-cremate ang mga labi ni Lee. Nagdeklara na ng 7 araw na pagluluksa ang Singapore sa pagpanaw ng founding father nito. Boom Bulizal Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, boom boom! Oras sa buong Pilipinas, 32 minutos na po nakalipas ng alas 6 ng gabi. Samantala muna, inaalampan ngayon ng pulisya ang pagkikilanlan ng suspect sa nangyaring pagpasabog ng improvised explosive device o isang uri po ng bomba sa isang bahay sa may barangay Santa Cruz sa bayan ng Liloy sa lalawigan naman sa Zamboanga del Norte. Ayon sa impormasyon na nakuha ni Bombo Marilyn de los Santos mula po naman sa pulisya, nangyari ang pagsabog pasado alas 2 ng madaling araw habang may bing natutulog itong isang RV Tanudra, isang provincial employee kasama ang kanyang pamilya. Kasunod ng insidente, wasak daw ang ilang bahagi ng bahay, patuloy na ang bahagi ng kwarto kung saan mismong pinasabugan naman ang aturang pamilya. Maswerte naman na walang nasugatan. Samantala din naman, politika rin daw at pananakot ang tinitinang motibo ngayon ng mga otoridad sa nangyari ding pagpasabog ng granada sa bahay ng isa sa mga tinuturing na prime witness sa Maguindanao Massacre case. Ayon kay Sheriff Agwak PNP, hindi lamang ang pamilya ni ABC Chairman Dato Abi ang patuan ang nabulabog sa sumabog ng granada sa kanilang tanan, kundi maging mga residente sa Sheriff Agwak sa Maguindanao. Napagalaman na nakamotorsiklo pa raw ang naghagis ng granada sa tahanan ng pamilya ang patuan. Nagpapasalamat naman mga ito na walang may natalang sugatan sa nangyaring pagsabog. Si Chairman ng Patuan ay kapatid ni dating Dato Salibo Mayor Dato Ahmad ang Patuan, isa rin sa mga prime witness ng controversial na Maguindanao Massacre case. The fight is on and you're very excited and we will do our best on May 2 to make you happy. Thank you to all the fans, especially to the Filipino people who are always supporting me. It's all about the best, fighting the best. And Pacquiao is one of the best fighters of this era. Mayweather Pacquiao, the biggest fight in boxing history. The Pacquiao Mayweather fight. Pacquiao Mayweather fight. Update. Laban ko, laban nyo, laban natin to. Nabisita na rin itong si Jinky Pacquiao ang mansyon na binili ni Manny Pacquiao na nagkakalaga ng mahigit kalahating bilyong piso. Alamin din natin mga kaibigan sino-sino pa kaya ang mga boxing champion na nagbigay din ng kanilang pananaw sa lalapit na laban naman ni Pacman. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bomboy Jovi Galang. Excited at hindi may paliwanag ang kasiyahan na naramdaman ni Jinky Pacquiao at mga anak nito nang makita nila at personal na pinasyalan ang bagong biling mansion na ng kanyang asawa na si 8th Division Boxing Champion Manny Pacquiao na pag-aari ni Hollywood actress Jennifer Lopez. Bagamat hindi pa sinabi kung buo nang nabayaran ang mansion, ay excited na ang buong pamilya na lumipat sa nasabing lugar. Unang sinabi ni Pacquiao na kaya niya binili ang mansion ay para sa kanyang mag-ina. Samantala, nagbabara si dating 4th Division World Boxing Champion Roy Jones Jr. sa kampo ni Pacquiao dahil sa nakita niya ang kakaibang bangis ngayon ni US undefeated boxing champion Floyd Mayweather Jr. Ayon kay Jones,
na mas delikado na ngayon si Mayweather kumpara nung 10 taon na ang nakakalipas at isang inahalimbawa nito ay ang nakitang kakaibang liksi ng paa na mas malayo pa noong bata-bata pa ito. Aminado ito na may ilang bahagi kay Mayweather na bumagal, pero kung kakaibang lakas lamang ay hindi pa rin kumukupas ang lakas ng kanyang suntok. Nagpasaring na lamang si Roy Jones Jr. sa kampo ni Pacquiao na dapat ay mag-ingat sila at paghandaan nilang mabuti ang US undefeated boxing champion. Yan ang ating ulat. Bombo Juvino Galang nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Showbiz Balita! Bombo Showbiz Balita! Showbiz Balita! Mga kaibigan, hindi pa rin tapos tong iskandalo naman ang kinasangkutan ng veteran actress na si Melissa Mendez. Dahil sa meron ulit pasaring daw ang model athlete na si Andrew Wolf na kanyang nakaaway sa loob ng eroplano. Yan, iba pang mga balita mula kay Bombo Nes Kayabyab. Umaalma ngayon ang model, actor at athlete na si Andrew Wolf matapos tila nababaligtad daw ang kwento kaugnay sa offloading incident sangkot ang aktres na si Melissa Mendez. Nabatid na sa social media, maraming netizens ang nakikisimpatya kay Mendez matapos ang bersyon nito kung saan binastos daw siya ni Wolf at kaibigan nito kaya nakatikim ng sampal mula sa kanya. Kung maalala, nakiusap umano si Melissa na makiupo muna sa 1A na reserve seat ng kaibigan ni Wolf dahil gustong kuhanan ng picture ng mga ulap para mawala ang kanyang sakit na panic disorder sa paglipad ng eroplano, pero sinigawan daw siya ng nagngangalang Ray Pamaran at